Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang espesyal na palatandaan na nagpapahiwatig na maaaring may problema ang iyong atay. Ayon sa Liver Foundation, kung hindi maayos na inalagaan ang atay, ang sakit sa atay ay matatagpuan sa 25% ng mga tao. Bukod sa alak, marami pang ibang dahilan tulad ng mga pre-packaged na processed na pagkain, labis na pagkonsumo ng asukal, labis na paggamit ng mantika, pag-inom ng masyadong maraming pampakilig sa sakit, at mga virus tulad ng hepatitis. Lahat ng ito ay maaaring makapinsala sa atay. Kaya naman kung gusto mong malaman kung tunay na nasira na ang iyong atay at gusto mo ring pagalingin ito, siguraduhing basahin mo hanggang sa katapusan dahil sa dulo ay magbabahagi rin tayo ng ilang natural na lunas kung paano mo maaaring ibalik ang iyong atay sa malusog na kalagayan. Bilang 1, mahirap makakita sa gabi. Ang kahirapan sa malinaw na pagtingin sa gabi ay isa sa mga pangunahing palatandaan ng pinsala sa atay. Sa kondisyong ito, nahihirapan ang isang tao na makakita ng maayos sa mababang ilaw o kadiliman. Nangyayari ito dahil ang trabaho ng atay ay alisin ang mga lason mula sa katawan at gumawa ng mahahalagang protina. Ang isa sa mga protinang ito, na kilala bilang retinol binding protein, RBP, ay ginagawa ng atay at ang tungkulin nito ay magdala ng vitamin A sa retina ng mga mata. Kapag nasira ang atay, bumababa ang produksyon ng protinang ito, na nagpapababa rin ng antas ng vitamin A sa katawan. Bilang resulta, nababawasan ang kakayahang makakita sa mahinang ilaw o kadiliman, isang kondisyon na karaniwang kilala bilang night blindness o pagkabulag sa gabi. Kaya naman ang mahirap na pagtingin sa gabi ay hindi dapat balewalain dahil maaari itong maging maagang babala na hindi gumagana ng maayos ang iyong atay. Kung napansin mong nahihirapan kang makakita sa mahinang ilaw, mahalaga na ipasuri mo sa doktor ang kalusugan ng iyong atay. Bilang 2, pamamaga ng mga binti ang pinsala sa atay ay maaaring humantong sa isang kondisyon na kilala bilang peripheral edema o sa simplong salita, pamamaga, lalo na sa mga binti at paa. Kapag hindi gumagana ng maayos ang atay, hindi nito nagagawang gumawa ng sapat na albumin, isang protina na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng mga likido sa loob ng katawan. Kapag bumaba ang antas ng albumin, nagugulo ang balanseng ito at nagsisimulang mag-ipon ang likido sa mga tisyu ng katawan. Ang pag-iipon na ito ay karaniwang nangyayari sa mas mababang bahagi ng katawan dahil sa epekto ng gravity at kapansin-pansin, ang pamamaga ay madalas na mas kitang-kita sa kanang paa kumpara sa kaliwa. Kung pinindot mo ang iyong daliri sa nampagang bahagi at nagiiwan ito ng bakas sa loob ng ilang segundo, ito ay isang matibay na palatandaan ng pagtitipon ng likido at hindi dapat baliwalain. Mahalaga na kumonsulta sa doktor kung mayroon kang paulit-ulit na pamamaga sa iyong mga binti o paa dahil maaari itong maging maagang tagapagpahiwatig ng problema sa atay. Bilang 3, santilasma ang pagkakaroon ng puting o dilaw na mga batik at bukol sa paligid ng mga mata ay isa pang kapansin-pansing palatandaan ng pinsala sa atay. Ang mga nakataas na deposito na ito ay pangunahing gawa sa naipon na kolesterol at medikal na tinatawag na santilasma. Karaniwang lumalabas ang mga ito sa o sa paligid ng mga talukap ng mata at kung minsan ay kumakalat sa mga kalapit na bahagi ng mukha. Kapag nasira o hindi na gumagana ng maayos ang atay, nawawala ang kakayahan nitong wastong sirain at iproseso ang kolesterol. Bilang resulta, nagsisimulang mag-ipon ang labis na kolesterol at nagdedeposito ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang isa sa mga pinakanakikitang lokasyon ay sa paligid ng mga talukap ng mata. Ang mga deposito na ito ay karaniwang walang sakit, ngunit nagsisilbing mahalagang biswal na babala. Kung napansin mong nagkakaroon ng gayong dilaw na mga bukol o batik sa paligid ng iyong mga mata, huwag itong ipalagay na simpleng problema sa hitsura lamang. Maaari itong nagpapahiwatig ng pinagbabatayan na problema sa atay. Sa ganitong mga kaso, lubos na inirerekomenda na ipagawa ang iyong liver function test sa lalong madaling panahon upang masuri ang kalusugan ng iyong atay. Bilang 4, sakit o presyon sa kanang bahagi. Kung nakakaranas ka ng paulit-ulit na presyon o discomfort sa kahabaan ng kanang bahagi ng iyong tadyang, lalo na pagkatapos kumain, maaari itong maging palatandaan ng pinsala sa atay. Kapag hindi gumagana ng maayos ang atay, ang abdoo na ginagawa nito ay nagiging malapot at mahirap dumaan, na maaaring humarang sa daluyan na konektado sa gallbladder. Ang pagharang na ito ay naglalagay ng presyon sa phrenic nerve, na kung minsan ay maaaring magdulot ng referred pain na umaabot sa kanang balikat at braso. Maraming tao ang nagkakamaling ipalagay na kalamnan lamang ang problema o digestive na issue,
Ngunit kung regular itong nangyayari pagkatapos kumain, nararapat itong bigyang pansin ng medical. Bilang BAPA, pula o lila na mga batik sa balat kapag nasira ang atay, nabawasan ang kakayahan ng dugo na mag-clot ng maayos, na maaaring magdulot ng pula o lila na mga batik at patches na lumabas sa balat. Karaniwang nakikita ang mga ito sa mas mababang bahagi ng mga braso at pinti. Maaari rin itong lumabas dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo, na mismo ay isa pang kahihinatnan ng dysfunction ng atay. Ang mga batik na ito, na kilala bilang petechiae o purpura, ay hindi dapat ipagkamalang ordinaryong pasa. Palatandaan ito na nagpupumilit ang atay na gumawa ng sapat na mga clotting factor. Bilang AIX, bitak sa mga sakong ang bitak sa mga sakong ay maaari ring maging palatandaan ng pinsala sa atay. Ang katawan ay nangangailangan ng niacin, vitamin B3, upang mapanatili ang moisture ng balat at mapanatili itong malambot at malusog. Gayunpaman, kapag nasira ang atay, ginagamit nito ang available na niacin upang ayusin ang sarili nito habang nabibigo rin itong alisin ang mga lason mula sa katawan. Ang dobleng pagkaubos na ito ay nagpapababa ng antas ng niacin na iniiwan ng balat, lalo na ang mga sakong, natuyo, magaspang, at madaling mabitak. Kung ang iyong mga sakong ay patuloy na bitak kahit may wastong moisturizing, maaaring sulit na imbestigahan ang iyong kalusugan ng atay. Bilang sita, madilim na ihi-isa sa mga kapansin-pansing palatandaan ng pinsala sa atay ay ang ihi na mukhang hindi karaniwang madilim na dilaw o malalim na kayumanggi ang kulay. Ang atay ay nag-filter ng mga basura mula sa dugo, kabilang ang isang sangkap na tinatawag na bilirubin. Kapag nasira ang atay, hindi na nito maaaring i-filter ng mahusay ang bilirubin na nagdudulot ng pag-iipon nito sa katawan. Ang labis na bilirubin na ito ay sa kalaunan ay napupunta sa ihi, na nagbibigay dito ng natatanging madilim na kulay. Kung napansin mong patuloy na madilim ang iyong ihi at malusog ang iyong hydration, ito ay isang palatandaang dapat seryosohin. Bilang 8, jaundice, paninilaw. Ang jaundice ay marahil ang pinakakilala at pinakamakikilalang palatandaan ng pinsala sa atay. Nangyayari ito kapag labis na nag-iipon ang bilirubin sa katawan. Ang bilirubin ay isang dilaw na pigment na ginagawa kapag ang mga pulang selula ng dugo ay natural na nasisira. Ang isang malusog na atay ay nagpuproseso at nag-aalis nito mula sa katawan nang walang anumang problema. Gayunpaman, kapag ang atay ay naging sobrang puno ng taba o nasira, hindi na nito maaaring maayos na iproseso ang bilirubin. Bilang resulta, ang balat ay kumuha ng dilaw na tint at ang puti ng mga mata ay nagsisimula ring magmukhang dilaw. Kung nakikita ang jaundice, karaniwang nagpapahiwatig ito na ang pinsala sa atay ay napunta na sa malaking antas at kailangan na ng agarang medikal na pansin. Bilang 9, makikitang mga ugat kapag nasira ang atay. Tumataas ang antas ng estrogen sa katawan dahil hindi na kayang sirain at regulahin ng atay ang mga hormone ng maayos. Ang hormonal imbalance na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon sa mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng pagiging mas prominente at nakikita ng mga ugat sa ilalim ng balat. Maaari rin itong mangyari sa mga kondisyon tulad ng cirrhosis at hepatitis, kung saan ang panloob na presyon sa loob ng mga daluyan ng dugo ng atay ay malaki ang pagtaas. Bilang 10, pangangati ng balatang patuloy na pangangati ng balat ay isang karaniwang ngunit madalas na hindi pinapansin na palatandaan ng pinsala sa atay. Kapag nabigo ang atay na mag-filter ng maayos, ang mga bile acid ay nagsisimulang mag-ipon sa ilalim ng balat na nagdudulot ng pangangati. Kasabay nito, tumataas ang antas ng histamine sa dugo na lalong nagpapalala ng sensasyon ng pangangati. Sa paglipas ng panahon, ang balat ay maaari ring matuyo at magsimulang mag-alipato o matanggal. Ang ganitong uri ng pangangati ay karaniwang laganap at hindi mahusay na tumutugon sa ordinaryong antihistamines o moisturizers, at ito ang nagpapaiba nito mula sa mga regular na kondisyon ng balat. Konklusyon, kung nakakaranas ka ng alinman sa mga palatandaang nabanggit sa itaas, lubos na ipinapayo na kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon. Ang isang liver function test, LFT, or ultrasound, ay makakatulong na masuri kung gumagana ng maayos ang iyong atay o kung mayroong pinagbabatayan na isyu na kailangan tugunan. Ang maagang pagtuklas ay palaging mas mabuti. Kung mas maaga na matukoy ang problema sa atay, mas mataas ang pagkakataon ng ganap na pagbabawi.